Welcome guys to episode 16 of Usapan Gen Z at Millennial. Episode 16 means 4 months na tayo. 4 months na kaming nagchichikahan dito tungkol sa kung ano-anong mga topic and hopefully ay nakakapag-add kami ng value sa inyo. Ngayon naman, pag-uusapan natin financial goals we no longer chase. Habang tumatagal, napansin mo ba yung financial goals natin nag-iiba? Yung pwedeng excited nung panahon namin, kaming mga millennial, pero ngayon hindi na yun yung focus. Like, I want to be a manager agad, bumili ng bahay, ng kotse. Yun yung mga pinangarap namin pagka-graduate. To have those material things na nang dahil doon, mapakitang successful ako. So, yun yung isa-isa po nating pag-uusapan. I think iiba talaga siya per generation kasi nag-iiba yung landscape ng market and ng economy. So, number 1 dyan is retiring by 60. Ako po, actually, bata pa lang, hindi ko alam kung anong meaning ng retirement, pero alam ko na goal siya ng mga professional na mag-retire by 60. So, para sa mga nanonood sa atin, Miss Tin, ano ba yung layman's term na definition ng retirement? Pag sinabing retirement, ito yung hindi ka na magtatrabaho para ma-enjoy yung lifestyle that you really want. Kasi enough na yung savings na pinagtrabahuhan mo in the past years. Yon. Pwede namang nagbi-business ka, pwede ka lang nagwo-work, pero ginagawa mo na lang yon dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo. Hindi mo kailangan magtrabaho, pambayad ng bills. Mag-work ka or not, makakapag-travel ka pa rin around the world. May pambabayad ka pa rin sa mga fixed expenses mo. Oh, so kaya pala yung mga tao gusto nila mag-retire by 60 kasi by that time, hopefully, meron na silang enough savings para ma-maintain na yung lifestyle nila. And alam ko rin before, yung mga company kung saan nag-work yung mga tao, yun yung nagbibigay ng retirement na benefits, tama po ba? So, I think kaya isa rin yan sa bagay na hindi na chine-chase na lalo mga kabataan ngayon, yung mga bago sa workforce, kahit yung young Gen Zs, even young millennials, is because yung idea of retirement, parang sobrang tagal pa, sobrang layo pa na meron akong mga nakakausap. Sabi nila, what if hindi naman ako umabot ng 50? What if hindi naman ako umabot ng 60? Gusto ko na ngayon pa lang, ma-enjoy ko na yung pinaghirapan ko, yung pinagtrabahuan ko. Kaya yung ginagawa, usually niyan, ngayon na sila nagta-travel, ngayon na nagko-concert, ngayon na nagtatry ng different hobbies. Ikaw yata yun Ako ba? Tinatapos ko ba sarili ko? Yung mga bagay na usually, yan, di ba, wala namang mga pickleball clubs before or hindi pa ganun ka well-known. Yung mga takbo-takbo era, maraming mga nasa running club, ganyan. Marami ng different hobbies na sulputan ngayon. And karamihan nga ng mga gumagawa ng mga yun, mga young Gen Z and millennials. I think kasi, yun nga, imbes na sobrang tagal ko pa na i-enjoy yung life na gusto ko, what if may way naman para magawa ko siya ngayon? Lalo na in this economy, parang ang hirap kasi marami din nag-work kasi syempre kailangan ng money. So, meron iba, the reality is, hindi naman lahat gustong-gusto yung trabahong ginagawa. So, parang trabaho pa lang papunta, commute, tapos uuwi ka pa, maliit pa yung sahod, ganyan. So, tapos isipin mo retirement at 60, sobra ko naman dinidelay yung time for me to enjoy life, to enjoy things. Kaya talagang kahit na, ito yung income, 30K or 40K, bibigyan at bibigyan talaga dyan ng time and portion yung mga gusto na itry ngayon. Kaya marami na rin side quests. Di ba, narinig niyo po ngayon? Side quest, maraming side quest yung mga tao pwede ngayon, magpa-pottery. So, meron na rin mga meet-up ngayon from Makati. Mag-meet up tayo one Saturday and then let's just write or paint. Magkakasama lang tayo. Maraming side quest yung mga bata ngayon. So, wala na yung sa idea na by 60 pa ako magre-retire, by 60 pa ako mag-e-enjoy. Kung hindi naman guaranteed na mabuhay ako ganun kahaba. Gusto kong i-enjoy ngayon. I think yun yung isa sa mindset and understandable naman na
pinagdadaanan ng Gen Zs and some millennials. What can you say about it? Agree ako dyan kasi in the past years, nung hindi ko kinakahon yung mga Gen Z, yung mga younger generation, pagtatanong ko kung what age nila pinaplano mag-retire, sasabihin, kunyari kung 25 years old, 35. In 10 years from now. Retire na. Oo. Kaya ngayon, kapag nagka-client kami, tinatanong nga namin, kailan mo gustong mag-retire? 55, 60, 65. Yung pwede lang sa ating plan. Kasi usually, yung mga new generation, yung younger generation, sinasabi lang nila na gusto kong mag-retire ng ganito kaaga. Dahil gusto kong ma-experience ng mas maaga na hindi magtrabaho. Tapos, yung lifestyle na sana gagawin ko by 60, hindi ko na gagawin. Katulad nga yung concert, mag-travel around the world. Di ba may biro pa nga na meme na pa ba tayo magbabakasyon, mag-travel around the world kung kailan may edad na tayo. Kung kailan inaantok na tayo. Masakit At na hirapan tuhod. na tayong maglakad-lakad, at umakyat ng mga hagdan, di ba? Pwede rin yun gawin in the future, pero pwede rin yun gawin na ngayon. Kaya nga si Dr. Sanjay Tolani, meron siyang inintroduce sa atin na concept na hybrid retirement. Meaning dito, hindi mo kailangan mag-antay ng age 60, 65 para ma-enjoy yung lifestyle ng retirement. Ang gagawin, magse-save ka today, experience mo na today, yung mga pangarap mong gawin pag nag-retire ka na, para ma-experience mo na yon, maging excited ka to work and earn so much more at mag-save ng mas malaking money para sa future. Tsaka para mawala yung iniisip ngayon ng new generation na paano nga pag hindi ako umabot at age 60. Marami na rin namang mga cases ngayon na mas maagang na-accident or nagkakaroon ng mga illnesses. So at least magagawa natin siya ng sabay. Yan, magagawa mo yung passion project mo, magagawa mo yung hobbies mo, yung mga pangarap mong gawin by retirement, gagawin mo na siya ng mas maaga. I think genuinely wala namang masama sa na gustuhin mo na ma-experience yung good quality of life ng hindi sobrang tagal. Kailangan lang ng balance and awareness kung kailan sumusobra na. Last time, meron akong ginawang video about money dials. Ibig sabihin, meron yung mga areas na kung saan willing tayong gumastos doon ng sobra, tapos sa iba naman sobrang higpit natin. So, I think, knowing yung money dial, yung iba, travel talaga, kung yun talaga yung magpapasaya sa atin, kailangan lang is allocated ng tama yung budget for that. Kung kaya naman na kahit once a year, paghandaan siya for 12 months, di ba? Na hindi naman sobrang tagal. Yun naman 40 years from now. Pero within a year, hindi every month. Hindi every quarter kung hindi pa kaya ng capacity. May tendency kasi na mapunta sa lifestyle inflation, mabaon sa utang, hindi mabayaran ng full yung credit card, di ba? Bahala na si Lord, God will provide. May ganon ding mga funny na quote sa social media. Ano yung source of income mo? God will provide. Pero hindi natin magaganon, bahala na si Lord kapag recklessness na talaga yun. Sobrang impulsive na decisions yun. So, kung gusto talaga natin yun, manood ng concert, mag-travel or bumili ng magandang item na gusto natin for ourselves, isama pa rin siya sa budget and consideration and bigyan pa rin siya ng time kahit within 6 months, 1 year. Mabilis na yon compared sa 15 years pa ka talaga mag-e-enjoy. And talagang mas ma-e-enjoy siya pag nangyari na kasi alam mong delayed gratification pa rin siya. Hindi yun basta-basta naisip mo lang, ganun. So, ayun, okay lang na mag-retire ng mas maaga and hindi sobrang long-term gratification. But at the same time, kailangan maging maingat and responsible pa rin. Tsaka pag nag-retire, basta enough yung savings mo until mawala tayo sa mundo. Yun yung term natin. Hindi dahil ngayon ka lang mag-i-enjoy, mag-spend ka lang ng money, kundi dahil enough siya talaga. And kung paano malaman kung enough siya, to your financial advisor para makompute. Kasi every time na tumataas yung mga bilihin, tumataas rin yung pangangailangan mo. So baka mamaya yung nasimulan mo nang ma-save ay hindi na siya enough in the future. And also, with regards din sa retirement, kailangan makapili tayo ng yung reason kung bakit gusto mo mag-retire ng maaga. Hindi lang yung as shallow as
dahil gusto ko mag-travel around the world. Kasi nga, paano kapag tapos mo nang gawin yun in a year? Oh. So, what's Ano nang next? purpose? Oo. Ano nang purpose Yun. ng life? Tsaka, ang maganda rin kasi ngayon versus yung before, dati kasi ang onti lang nung different sources of income. It's either maging employee ka, or mag-OFW, or yung iba, hindi naman masyado i-share yung with regards sa pagbibusiness, sa sales, no? Hindi pa siya masyado talamak, hindi yung katulad na. Ngayon, na dami-daming sources na pwede kang kumita. Marami nga ngayon, pag nag-content creator lang, ikita na ng malaki, di ba? Pag ma-manage lang well, pwede na talaga silang mag-retire ng maaga. It is possible, kaya hindi na namin chine-chase na by age 60, tsaka lang 365. mag-retire. Yes. Oo. So, I think more than sa kailangan may ganitong lump sum of money, kailangan din mas matutunan habang maaga pa yung financial responsibility. Kasi kahit may ganito ka lump sum of money, madaling gastusin yan in a day. 10 years mo pinaghirapan, in a day, pwede mawala. So, ayun, habang bata pa yan, explore yung mga gustong ma-explore, ma-experience at the same time. Ito rin yung best time na double down on earning more and managing better sa finance. Para pag dumating nga yung time, di ba, na hindi na capable to work, optional na lang to work, but at the same time, sure tayo na sustained yung lifestyle. Hindi lang within 2 years, hindi lang within 1 year, kasi may horror stories na 60 years, naghintay up to age 60 para makuha yung retirement benefits, tapos pinang-renovate, pinang-vacation and all. 2 years, ubus agad. Di ba? Kakatapos mo lang magtrabaho, ano na pinaghirapan mo ng ilang dekada, 2 years, wala na. Balik sa maghahanap na naman ng trabaho. So, kailangan pa rin sustained, hindi lang 2 months, hindi lang 2 years. So yung dito gusto ko rin pala i-share, naalala ko, yung dad namin nag-early retirement many years ago. Yun nga lang, sumakto, pagka-early retirement niya, nagkasakit ng malala si lolo. So na-confine sa hospital, lahat ng money niya na pang early retirement, napunta lang doon. Kaya nga sometimes, life will test you. Di ba? Gaano ka ba talaga ka-prepare sa ganitong happening? Kaya nakakalungkot nga nung panahon na yun kasi di ba napunta doon yung money niya. Nakita ko siya one time na nag-laptop, nag-a-apply ng work. Eh kapag may edad ka na, kunyari hindi ko alam kung 55 ba siya nag-early retirement. Dahil mahal na yung value mo as a person, mahal na yung asking mo, 6 digits for sure. Dahil nag-retire siya, VP ng company. Hindi na ganun kadali na maghanap ng trabaho kasi nag-stop ka eh. Tatanungin ka. Eh usually kapag matataas na posisyon, habang nandito ka pa sa current company mo, nag-a-apply ka na para makuha ka dun sa second company. Kaya nagka-challenge siya, hindi na siya nakahanap ng trabaho para sana masuportahan kami. So ang only way na lang niya ay mag-business. Kaya dumating rin yung time na nung nagka-challenge na ganito, si kuya tumulong siya magpaaral sa bunso namin para makagraduate siya. Dahil nga sa pangyayaring ganito. Kaya let's consider rin to regards sa pagpaplano ng ating retirement dahil nga we're Pinoys and we want to honor our parents. Mag-alat rin tayo ng money in healthcare. Yan na naman na pag-uusapan. Balik na rin na naman tayo. Oo, so yun pala ang retirement ngayon habang pinag-uusapan natin, hindi lang pala siya lifestyle, hindi lang pa siya enjoy, hindi lang siya delayed gratification, isang buong equation siya na wala ka dapat ma-miss. Protection, investment, savings, lifestyle. So, yan, marami i-consider guys. Hindi lang yan basta-basta. Kaya maganda rin na you also consider talking to yung kakilala mo na alam mo mahe-help ka dito. Talagang genuinely will care for you. Financial advisors, ganyan. So, yun guys, number 1, retirement by 60 na hindi na namin chine-chase kasi gusto namin 40 na.